i-compare yan. Ngayon, nawawala yung mga yan. Parang gumagawa sila ng bagong budget. So i-raise na natin yan at saka that should not stop from there. Kung sino mang may kalukuhang may mga ginagawa, mananagot din. Pagdating ng panahon, you have to face the consequences. May kalukuhan kayong ginawa, harapin nyo yan. Hindi pwedeng lulusot kayo at sabihin nyo, wala na ako dyan. Ako, Congressman, lalabas ng lalabas. Hindi. Sa totoo lang, ang sinasabi natin, mataas yung ating GDP growth. No, hindi. Hindi natin naaabot. Ilang taon na hindi naaabot yung ating GDP growth rate. Well, wake up Filipinos. Wake up my countrymen. As former President Lee Kuan Yew, kasi usually ibang tao ang magsabi sa atin para tayo magising. Sinabihan ni Prime Minister Lee Kuan Yew noon, 1992, wake up Filipinos. If you do not shape up, Vietnam will overtake you. Nako, Diyos ko, na-overtake na tayo ng Vietnam. Before that, close fight tayo ng Malaysia, Indonesia, Thailand. Many years ago, in the 1960s, nauna pa tayo. We were next to Japan. Hinabol tayo ng Singapore. Hinabol tayo ng Thailand. Vietnam. Hinabol tayo in the mid-90s. Please naman, baka mahabol pa tayo ng Cambodia at Laos. Nakakahiya naman tayo. Please be patriotic when you do the budget because the budget, again, is the financial interpretation. Hindi na naiintindihan. Ang bobobo kasi. Hindi naiintindihan. Financial interpretation of the development plan. Yan yung ibig sabihin ng budget. Kaya nung budget, kung meron kami alteration noon, kinukonsulta ko rin yung NEDA. Kababayan, ano po itong bagong isiniwalat ninyo at anong kaibahan nito doon po sa una na ninyong pagsiwalat kaugnay sa 2025 budget kung saan naging controversial nga yung blanco na mga items po, Congressman? Yung last January, yung aking gi-expose are the blank items in the bicameral conference committee report. Naging controversial yon because there were 28 blank items and spanning 13 pages. And medyo kasama pa natin noon si Mayor, nasanay ako ng Mayor kasi konsihal niya ako noon, si Mayor Presidente Rudy nung na-expose natin yon at saka si Attorney Vic Rodriguez. Then ito naman ngayon, yung kahapon na aking isiniwalat, yung privilege speech ko doon sa Kongreso, ginalaw yung special accounts in the general fund and the use of income, no? UIGF, use of income in the general fund. Yung dalawa, which are both sourced from earmark funds, are considered automatic appropriations kasi they are already meron ng existing na batas, no? There are existing laws that provides na every year or yung particular income na nag-generate nila ay naka-earmark na. Ang ibig sabihin may gagastusan na. So, yung ating sources of income dyan sa ating national budget or sa General Appropriations Act, yung pinakauna dyan, yung automatic appropriations, which is automatically appropriated, usually hindi na yan ginagalaw. Kasi every year, sa buong stay ko yan sa Congress, mag 15 years na ako, nag-start ako ng 2007, nawala lang ako nung 2016 to 2019, but 2019 nakabalik ako. Never ginagalaw yung automatic appropriations. So part 1 is automatic appropriation, part 2 is the general appropriations, no? So yun yung tinatawag natin na ginagawang new general appropriations. Yung new general appropriations, yung ginagawan every year natin ang tinatawag na General Appropriations Act. Although sa reputation, kasama talaga yung automatic appropriations. So, yun. Ate ko, mahaba yung speech ko kasi isa ko yung mga ginalaw nila sa SAGF at saka sa UIGF. Yung SAGF, 12 items. 12 items yung ginalaw nila, no?
I have here the list and I presented it during the Bicameral Conference Committee. Gusto ko sanang isa-isahin, kaya lang maubos yung oras natin. Sabihin ko na lang yung total. There were 13 items. Ang ibig sabihin niyan, 13 na batas o 13 na special laws ang kanilang inamindahan o gisupersede dahil dinagdagan nila yung pondo. So hindi ka dapat pwede magdagdag nun kasi automatically appropriated yun. Saka yung pondo mo, nanggagaling lang sa collection kung saan yung nakalagay sa batas ang kukolektahin at saka yung kung saan siya ilalagay, ilalaan, no? So 12.7 billion yung ginalaw nila sa special accounts in the general fund. At saka yung UIGF, particularly yung special road fund, 17.9 billion ang dinagdag. Itong sa SAGF, considered automatic appropriations, sinabi ko doon sa aking privilege speech, yung item of expenditures nagdagdagan ng something like 12.7 billion. I just want to be sure on the figures. Yung dinagdag na 12.7 billion will automatically also increase your total budget. Yung National Expenditure Program submitted by the President. Under the Constitution, yung Kongreso hindi pwede magpasa ng budget na mas mataas sa naisubmiti ng Presidente. So kung total is 6.352 billion, yung total na naisubmit ng Presidente, program new appropriation is 4.2 trillion, yung automatic appropriation is 2.1 trillion, yung 6.352 trillion hindi pwede maglampas noon. Because ginawa ng Bicameral Conference o Kongreso na nagdagdag sila ng 12.7 billion sa SAGF, it will now be 6.352 plus 12.7 billion. So, yun ang sinabi ko, nakakatakot yung ginawa ng Bicameral Conference Committee kasi this can possibly, if brought to court, could result in declaring the budget null and void kasi bawal, but null and void or unconstitutional kasi bawal kang magdagdag ng budget over and above sa budget na binigay ng Presidente kasi maapektuhan mong. So yun yung explanation ko doon. At saka pangalawa, please do not touch the automatic appropriations kasi meron na yung existing laws. Ginalaw nila. In my 15 years of being a congressman, kasi simula noon pa, kahit nung first termer pa ako, 2007, nag-attend na talaga ako ng budget hearings, nanonood ako kasi bankero ako, galing ako sa bangko. So kabisado ko yung figures. Nagtataka talaga ako kung bakit ginalaw ngayon. At saka sa totoo lang, yung siniwalat ko noong January, sinabi ko na rin doon, halos lahat ng agencies, except one, binawasan nila, may movement, may dagdag bawas ba? May dinagdag, may binawas, may dinagdag. Ang laki ng amount. So more or less, mangled talaga yung buong budget. Kaya sinabi ko kahapon sa aking privilege speech, it hurts me, ako'y nasasaktan na naririnig at actually hindi lang sa akin yun sinabi. Ang dami kong naririnig, interviews of former senators, former officials, former congressmen, sabi talaga na this is the most corrupt budget in the history of Congress. Pinaka-dirty budget itong 2025 budget. Opo. Congressman, lubos lang natin ipaliwanag sa ating mga kababayan. Automatic appropriations, kumbaga, meron ng batas na nagtatakda, ito yung percentage or ito yung pondo intended para rito. So kung ano yung sinasabi ng batas, dapat yun talaga yung makukuha ng isang certain na pupondohan po, Congressman. Kumbaga, automatic na, hindi mo na dapat gagalawin kasi may kumbaga hindi mo na ibabudget, hindi mo na babawasan kasi may nakasaad na po sa batas, Congressman. Tama po? Yes. Hindi na ginagalaw yan. Sa buong 15 years ko nga, merong instances na nagagalaw pero maliliit lang masyado. Wala. Ito,
ang dami nilang ginalaw. At saka aside from yung 13 na na-mention ko, na SAJF saka UIJF, merong isang batas na ako ang author noong araw, yung Syntax Law of 2012. Yung Syntax Law, yun yung nagpapataw ng buwis sa sigarilyo at alak. Nag-increase tayo noon. Sa first time yun na nangyayari for a very long time. Sikat na sikat ang Pilipinas noon. A lot of parliamentarians were looking at us. In fact, ang daming pumupunta dito, tinatanong yung paano nabasa yung Syntax Law. The Syntax Law is very clear that 80% of the incremental, ang ibig sabihin, 80% of the increase in the collection of taxes from taxes on tobacco, from the taxation on excise taxes on tobacco and alcohol, ilalagay sa universal healthcare. Ang vision kasi ng araw talaga, ilagay sa isang malaking bahay na nandoon na lahat yung assistance, ilagay na sa PhilHealth. So, 80% of the collections ilagay sa PhilHealth para mabigyan ng universal healthcare yung ating mga kababayan. So, nasa batas yan ang ginawa ko. I was the author eh. Opo. Yung sa PhilHealth, yung mga regular members, yun yung nakaka-afford magbigay ng bayad. No? Tayo, empleyado tayo sa gobyerno, kayo, empleyado sa private sector. I think you are contributing to PhilHealth. Ang tawag sa atin, regular members. Yung Syntax Law, nakalagay doon for those subsidized, no? Yung mga indigents, yung mga senior citizens, sila yung tinanggal na 74 billion, nandoon yun, yung bayad para sa PhilHealth, yung subsidy ng PhilHealth, pambayad ng kanilang PhilHealth premium, ng subsidy for the senior citizens, subsidy for the indigents, subsidy for the PWDs, at saka yung sa peace process, nandoon din yun eh. Sayang. At saka the worst pa, Gisiro. So having a long experience in budgeting, yung Gisiro nyo, wala na talagang pag-asa. Mabigyan niya ng augmentation ang tawag, mabibigyan ng additional budget for this year because Gisiro nyo, kahit man lang sana 1 peso. Kasi yan yung story talaga yan. Actually, yung maririnig nyo noong araw, may mga senador at congressman, I will give you a 1 peso budget. Ang ibig sabihin yan, 1 peso dahil pwede ka bang dagdagan? Ang hirap talaga. But I have to say, kabubuhan talaga yung ginawa. Bubo yung naglagay ng zero. Saan ka nakakita ng zero budget? That means, i-delete mo na yung universal healthcare. So, nasa batas natin yun, nasa constitution, that you have to take care of the health of the Filipino people. At saka, na-violate yung earmarking provision sa Syntax Law. So, I think, hindi lang yung kaso namin eh. May mga 2 or more pa na nag-file din ng kaso dyan because ang daming health advocates. In fact, nung pinasa namin yung Syntax Law, ang daming tumutulong sa akin ng mga health advocates. Sa totoo lang, number one, because of the taxes it generated, ang laki ng taxes, we were able to, in 2013, we were able to garner the first investment grade credit rating. So yung pinag-i-enjoy natin na yun na investment credit rating ang Pilipinas, nakatulong talaga ang Syntax Law niyan. Pangalawa, nabawasan yung, actually ang pinakauna talaga, yung nagbabawasan yung mga incidents of smoking. 20 or 30% that time. Basta 20+%, higher end ng 20% yung smoking incident sa Pilipinas noon. So nabawasan dahil nagmahal na yung sigarilyo at alak. So ang laking tulong yun, ang laking tulong sa universal healthcare, sa PhilHealth, at saka yung 20% pumunta sa Department of Health. Yung budget ng Department of Health, nag-triple since nung pinasa yung Syntax Law. Yung mga budget hearings namin noon, yung mga taga-PGH, yung mga government hospitals, dami pang mag-iiyakan na mga doktor mismo because tinutulungan nila yung mga pasyente. You can see how emotional the doctors were nung pinasa namin yung Syntax Law. So sayang na sayang yung ating achievement. Tapos bigla lang. Actually, binastos talaga yung budget eh. Being an experienced
former appropriations chairman, bastusan talaga yung ginawa sa budget. Opo. So, ang isa sa mga example po nitong paggalaw sa mga automatic appropriations po, yung kini-question din ngayon sa Korte Suprema, Congressman, yung patungkol sa PhilHealth. So, ibig po bang sabihin na yung ibang mga nasa automatic appropriations maaari ding questionin doon sa Korte Suprema dahil sa maling paggamit? Actually, yes. Maaring iakyat yun. Actually, marami nang humingi sa akin nung copy ng aking privilege speech. Maraming abogado na nag-aaral na ngayon. And most likely, I will be submitting a copy of my privilege speech to the Supreme Court also as additional, I would say, supplementary, I don't know kung anong tawag na abogado niyan. But it will be used as evidence also to the Supreme Court na ginalaw talaga yung budget at naglampas sila sa appropriations na submitted by the President. Naglampas sa President's budget at saka ito ang klaro. I-enumerate ko, there were 13 special laws that were violated sa isang general, and then kasama pa yung pang-14 yung sin tax law. So it is dami ng decided cases dito na yung general law cannot amend a special law. So, or cannot supersede special law. Yung General Appropriations Act is a general law. Yung special law kasi specific talaga siya na nagpapataw ng buwis at saka naglalagay na siya ng appropriation. Kaya yung tinatawag na automatic appropriation. Merong statute na nag-protect nun. We call it protected protected items mga yan. Nagtataka ko paano nila dinagdag. At saka sa totoo lang, hindi balansyado yung items of expenditure ng automatic appropriation, particularly sa special account in general fund. Yung total ng automatic appropriation dapat may plus 12.7 billion pa yun. Opo. Linawin ko lang, Congressman, doon po sa nabanggit nyo na SAGF, nasa magkano nga po yung parang nailipat na pondo sa lahat-lahat? Kung saan man siya nailipat po mula doon sa dapat talagang dito nakalaan sa mga proyekto or programa na ito doon sa 13 mga batas na malinaw doon. Saan nailipat? Magkano po yung nailipat sa hindi doon talaga pondohan po, Congressman? Actually, walang nailipat na pondo. Yung original na SAGF na 5.5 billion, dinagdagan nila ng 12.7 billion. Oh. Ang tanong niya, pa silang magdagdag at saka saan nila kinuha yung pondo para idagdag dito yung 12.7 billion, because you cannot add an item that is specifically naka-earmark yung pondo niya galing at saka nakalagay sa batas na may tinatawag tayong programmed expenditures. Pinoprogram yan galing doon sa pondo na nakuha. Ganon din yung ginawa nila sa UIGF. Walang ginalaw. Ito naman ibang case ito. Walang ginalaw sa SIGF pero dinagdagan. Ang Special Road Fund, ito yung dating road board. Special Road Fund, 16.7 billion. Dinagdagan nila ng 17.9 billion. Question is, itong Special Road Fund, yung pondo nito, yung road users tax, no, yung DUC, motor vehicle users tax. So itong mga ito, yung buwis galing sa MBUC, yun yung ginagastos natin dito sa items of expenditure na nilalagay under sa DPWH budget. Ang tanong, saan sila kumuha ng pondo na dinagdag dito? So most likely may nabawasan. Opo. May mga nabawasan. Congressman, ang sasabihin po ng mga ordinaryo po, di ba dapat maging masaya tayo kasi nadagdagan yung pondo doon sa na yun. Congressman, paano po natin may pantindi sa kanila na may mali dito? Yun nga po, na may nabawasan ng pondo. At para saan? Bakit kailangan sobrahan, Congressman?
pasan na pondo at saka paano sila nakapag-decide na ito ang dadagdagan because nakaprogram yan kung saan pupunta. Yung special law, nakalagay na yon kung saan ilalagay yung saan ilalagay yung pondo. So yung for example fire insurance, fire code sa Bureau of Fire Protection, merong fire code income na 1 billion. So meron talagang nakalagay na it will be used for BFP modernization, mga fire trucks, mga kailangan nilang gamit, mga yung mga suot ng fireproof ng mga bombero, mga gamit nila, mga helmet, dinagdagan ng 5 billion. Ang tanong dito, ano yung 5 billion na dinagdag? Saan galing yung pera at saan inilagay? So, yun ang natin dyan. Are they price? So, minention ko, a General Appropriations Act cannot amend a special law. So, court, dadagdag ito na kaso sa Supreme Court. Maliban... Doon na sila Opo. Bago lang po si partner Jason. Doon po sa State of the Nation na address ni Marcos Jr., parang hindi yata kayo nakinig ng live doon mismo sa plenaryo. Pero nabanggit po niya doon na wala na siyang papayagan, hindi niya papayagan na kung ano yung ni-request nila, di ba, kung ganito yung pondo i-request nila, hindi pwedeng mabago yon. Siguro pwedeng mabawasan, pero yun nga, hindi pwedeng madagdagan may something na ganun po, Congressman. Ito po ba ay nasunod dito sa 2025 budget at may pag-asa pa ba na masunod din ito sa 2026 budget, Congressman? Actually, 2024 and 2025 budget, yung veto, yung pag natapos yung budget, yung power naman ng President is he can veto. He can also line item veto kung ano yung mga hindi niya magustuhan na pondo. Ang problema dito sa 2025 budget, ang nabito niya is only 26 billion direct veto sa DPWH out of the 1.1 trillion budget sa DPWH. And out of the, actually, hindi ko ma-recall kung magkano yung dinagdag. Mas malaki yung dinagdag na pondo sa bicameral insertion. Mas malaki yung insertion kaysa original pondo ng DPWH. Ang laki ng dinagdag. 26 billion direct veto sa DPWH and 168 billion veto doon sa unprogrammed funds. Actually, yung kahit unprogrammed fund, yung gibito niya parang walang epekto yun kasi walang pondo yun eh. It is the same as wag na lang niyang punduhan para hindi ma-release. Ganon din yun. Kaya ko na-mention kahapon, I was expecting na dapat i-veto itong SAJF. Hindi ito na-veto. Conditional kwan lang sa isang particular sa customs yata, sa incentives. Yun lang yung hindi at saka hindi pa veto. Walang veto. Conditional veto lang ng isa. At saka yung sa MBUC, yung sa road fund observation note lang. So it is not a veto. So, yung direct veto nandoon lang sa 26 billion. So how I wish na President will really do it ngayon sa 2026. Although it's a little bit late kasi nakatatlong taon na tayo. By this time siguro actually nakita ko na ito as early as 2024 doon sa Maisog. Nagkita tayo doon MJ. Sa Maisog Forum, i-expose ko na to lahat na yung budget, yung mga pondo na naka-program, yung mga implementable, yung mga priority ng mga department, dilipat nila doon sa program fund. Pinalitan nila ng mga proyekto nila. Yung unprogram, pati yung foreign assisted projects o FAPs, nilipat sa unprogram. Kaya ngayon, nagrereklamo na si Presidente. Kung nakita nila earlier to, actually, kung tinanong na nila ko earlier, nakita ko na as early as 2024 mga ito. So, sometimes there are people who see it very much in advance. There are people who see it also late. So ngayon lang din na na-realize
nahihiya na daw nahihiya na ang gobyerno sa ating mga mga foreign mga foreign lending or international lending agencies, development arm, no? Ang daming nilipat to and program na mga foreign assisted projects. Hindi ko lang dala but ang daming na unsa ng kuan, ano ba yan, natangkong The delay. na-delay ng mga projects na foreign assisted projects hindi may implement dahil nilipat nila sa program fund. This happened hindi lang sa 2026 nangyari 2025 nangyari na ito sa 2024 budget. Sinadya ko talaga na i-expose lahat ito. Itong 2025 na automatic appropriations kasi malapit nang dumating yung budget ng 2026. At least ngayon aware na ang mga kongresista at saka aware na rin yung taong bayan, magbabantay na rin. Hindi lang yan, baka ibalik ko rin, hopefully, pag ginagawa ko, nire-research ko ulit, iti-take up ko rin yung topic ko doon, so first topic ko, yung sabi ko, program funds na ginalaw, mangled talaga yung budget in another privilege speech. Saka idadagdag ko na doon yung blank items doon sa BICAM report, no? Yung may correct niya ako na isang reporter, sabi ko at saka newspaper, sabi ko talaga na ang sinabi ko from the start are blank items in the bicameral conference committee report. At saka may report pa sila na ako daw nag-start ng rumor. Sa po, it is not a rumor. Kasi daw, typographical error. It is not a rumor because I have documents to show that nasa bicameral conference committee. It is not also a typographical error because I took for error, mali lang sa typing yan. ABCD lang ang mali. Ito, 28 black items. Hindi mo pwedeng magiging sabihing typographical error. At saka ginawa kong ebidensya sa Supreme Court. So hindi pwede maging rumors yan. Ginawa kong ebidensya sa Supreme Court sa aking case doon na pinasa yung bicameral conference committee report mismo. So I think, I hope naintindihan nung reporter na careful naman sila next time. Especially if the money of the people is involved. Careful kasi we need to be accountable. Congressman, mayong gabi, si Jason po ito. At alam po natin, Congressman, hindi basta-basta yung expose po ninyo. At dahil po dito ay pinag-uusapan na nga ito ng ating mga kababayan sa social media. Pero, Congressman, umaasa po ba tayo na sa expose po natin tungkol po dito sa mga anomalya sa 2025 budget ay kahit papaano matakot o mahiya yung mga kongresista, lalo na po na nandito sa Appropriations Committee? Sana mahiya yung mga makakapal ang face. Makakapal naman talaga mga yan kasi pwera lang kilala naman natin mga yan. Sana makonsensya at pero ito talaga approve na yung budget, wala na tayong magawa. Last resort natin is the Supreme Court. So yung aking privilege speech, sasubmit ko yun sa Supreme Court. At saka I hope they will understand it. Kitang-kita yun, dinitalye ko talaga. At saka yung mga ebidensya nandoon na rin. Sinabi ko yung mga sources ko doon. Sinabi ko yung BSF, yung GAA, kung saan yung nag-increase yung item of expenditure. So klaro lang, madaling hanapin yun. So yun lang. Yung doon ang patutunguhan ng aking privilege speech, most likely, hopefully, an action by the Supreme Court. At saka, of course, malaking tulong ng ating mga kababayan if they will watch. At saka yung mag-ingay tayo. Kailangan na nating mag-ingay kasi this is the second or third year na nangyari. Yung unprogrammed funds, I think third year na ito. Tuloy-tuloy.
So palaki ng palaki yung ating unprogrammed funds. Ang unprogrammed funds hindi yan nakasama sa projected budget deficit natin. Kaya lumalaki yung ating budget deficit pag may malalaki tayong unprogrammed fund. Budget deficit, tayo din magbabayad yan kasi budget deficit, para mapunduhan yan, mag-uutang yan sa labas o mag-uutang dito, internal sources. So sa buwis din natin kukunin yan. For every Pilipino, araw-araw nagbabayad tayo ng buwis through the value-added tax sa ating mga binibili. No, lahat ng ating binibili, pupunta tayo sa grocery, pupunta tayo sa movie house, pupunta tayo kahit magpunta lang tayo sa Starbucks, mag-coffee. Ayan, nagbabayad tayo ng value-added tax. We should be aware, we should be conscious. Dapat bantayan natin yung budget. Pareho yan sa budget nandito sa bahay, babantayan natin. Congressman, gaya ng sabi niyo kanina, kung hindi na ito maagapan kasi nga, lalo't na isabatas na itong 2025 national budget at yung mungkahi po ninyo, may mga abogado na lumalapit sa inyo para tingnan yung dokumento na yung isinawalat at maaari silang dumulog doon sa Supreme Court. Pero dito po sa taong bayan po, Congressman, paano po natin matitiyak at anong itong mapagtitiyak natin sa publiko na ang pambansang budget po ay ginagamit po ng tama at may pananagutan? At ano pong maaring gawin ng ating mga taong bayan patungkol po dito sa mga anomalya sa 2025 budget? Jason and Admar, yung ginagawa ko is informational and educational. Yung part 1 ng aking speech, if you will notice, i-explain ko kung ano yung mga automatic appropriations, kung ano yung mga components ng automatic appropriations, kung ano yung earmark funds. So, kung babalikan natin yung budget, what are the sources of the budget? So, yung una, nandito yan. Yung sources of the budget is the automatic appropriations. Yung una, yun yung i-explain ko. So, yung pangalawa kung privilege speech will be on the program new appropriations. Yung program new appropriations, yun na yung sinasabi program funds and program funds. So, first is the automatic appropriations, then program new appropriations. Pag i-add mo yung dalawan, yun yung total national expenditure program. So, yung sinawalat ko kahapon, automatic appropriations part yun. Yung pangalawa kong privilege speech will be program and program appropriation. I-explain ko rin yun. So, babalikan nyo na lang yung video ko. Sabihin na lang sa ating mga kababayan, yung video ko, yung buong speech is already informational, educational, kung ano yung automatic appropriations yung kahapon. Yung susunod ko na privilege speech will be new program appropriations. Yun na yung program program appropriations. So dalawa kasi yung components, automatic appropriations at saka program new appropriations. Ito yung tinatawag na total expenditure programs. So please wait for my next privilege speech. Yung next speech ko will be program and program appropriations. So part 1 yung gapon, automatic appropriations. So I hope it will be educational. Pabalik-balikin lang, ulit-ulitin lang yun. Yun yung parang nag-aaral kayo ng Budgeting 101 sa speech ko. Congressman, bilang panghuli na lang sa akin, sa mga issue pong binabangon po ninyo ngayon, ano na lang po yung mungkahi o panawagan po ninyo sa liderato ng Kongreso at sa executive branch upang masiguro po na ang proseso ng pagbabudget ay sumusunod sa batas at hindi po lumalabag dito sa ating konstitusyon. Knowing Congressman, sa mga susunod na buwan o susunod na araw ay pag-uusapan na natin ang 2026 budget. Number 1, the power of the purse, yes, it belongs to Congress, but it should be exercised in accordance with the Constitution, in accordance with the laws, statutes laws. Meron ka ng ginawang special law passed by our sinasabi ko, illustrious predecessors. Magagaling yung mga gumawa nung special laws na yan eh. Sila Senator Agara pa, sila Joker Arroyo,
yung mga mabibigatin, Ernesto Maceda, sila ni Johnny Enrile, magagaling yung mga gumawa nun sa batas eh. Tapos, babaguhin lang ng ating BICAM committee. Saka, hindi ko lang nasabi, but they have the better cast of characters nung araw. Matatalino talaga. Nag-iisip, sabi ko, yun yan. Number one, power is practice the power of the purse prudently, according to the law, according to the Constitution. Number two, every peso counts. Saka, yun kasing ating budget, just like the budget of the corporations, is the financial interpretation of the plans and programs of the government. May vision ng government. Meron tayong Philippine Development Plan. We have a 25-year development plan. Yung budget natin, nakalagay yun based on the 25-year development. Meron tayong tawag medium-term plan, medium-term financial framework. Nakaplano din yung financial plan natin, 5-year plan. Any deviation made by Congress, especially pag malaki ang pondo ang ginagalaw, is a major deviation from our development plan. Kaya, masyado lang mabait ito si mga cabinet secretary natin. Sabi, I am sorry, we cannot reach our poverty reduction goals. Alam nyo, sa panahon ni Presidente Duterte, nakatarget na by 2028, mag-single digit na yung ating, I was also chairman of the appropriation before it. Single digit na yung ating poverty rate. Hindi kaya ma-reach sa 2028. Kaya, yun na nga, sirang-sira yung yung budget. Hindi, sa totoo lang, ang sinasabi natin, mataas yung ating GDP growth. No, hindi. Hindi natin naaabot. Ilang taon na hindi naaabot yung ating GDP growth rate. Well, wake up Filipinos, wake up my countrymen. As former President Lee Kuan Yew, kasi usually ibang tao ang magsabi sa atin para tayo magising. Sinabihan ni Prime Minister Lee Kuan Yew noon, 1992, wake up Filipinos. If you do not shape up, Vietnam will overtake you. Nako, Diyos ko, na-overtake na tayo ng Vietnam. Before that, close fight tayo ng Malaysia, Indonesia, Thailand. Many years ago, in the 1960s, nauna pa tayo. We were next to Japan. Hinabol tayo ng Singapore. Hinabol tayo ng Thailand. Vietnam. Hinabol tayo in the mid-90s. Please naman, baka mahabol pa tayo ng Cambodia at Laos. Nakakahiya naman tayo. Please be patriotic when you do the budget, because the budget, again, is the financial interpretation. Hindi na naiintindihan. Ang bobobo kasi. Hindi naiintindihan. Financial interpretation of the development plan. Yan yung ibig sabihin ng budget. Kaya nung budget, kung meron kami alteration noon, kinukonsulta ko rin yung NEDA. Kailangan mong dumaan sa NEDA, sa Infrastructure Committee. Kasi yung budget mo, dapat dumaan yun sa Regional Development Council. Paano ang consultation ng ginagamit ng budget doon? Yung Regional Development Council, nagko-consult yun sa Barangay Development Council. Ang RDC, nagko-consult yun sa Municipal, City at Provincial Development Council. Yung development plan nila, kukonsolidate yun sa RDC. Ang NEDA ang gagawa ng overall development plan. Ina-update yan every year at saka every 5 years. Diyos ko naman. Huwag nyo naman gawing... Example, bakit tayo bumaba? Kung ang budget ng flood control, i-divide mo per district na wala sa plano, dapat may arterial, kung baga sa dugo, may arteries ka na papunta sa puso. Dapat yung flood control mo, papunta sa dagat, papunta sa ilog. Kung hindi yan nakakonek, ay bababaha ka talaga. That's, yan lang. Kung gusto nyo i-audit, kung tingnan, balikan nyo lang kung ano yung insertions. Yun, makikita nyo na yun. Balikan nyo kung sinong, huwag na lang, yung detalye. Pero time will come, lalabas din mga yan. Unti-unti lumalabas eh. Ayoko nang, but yun ang mga, I'm saying this because I'm on my last term. This is already my 6th term in Congress. I want to share to the Filipino people yung knowledge ko, yung alam ko sa budgeting. The budget
is the interpretation of your development plan, your vision for the Philippines. Anong vision natin sa Pilipinas? We want to be higher income, medium income level group. We have to grow fast. We have to increase our GDP. Kung yung GDP natin, mediocre, wala pa rin. Mataas tayo compared to other growth centers in Asia because maliit yung ating base. Nako. Kung mataas yung base natin, katulad ng Amerika, China, maliit lang dahil malaki yung base nila. Maliit yung base kaya malaki. At saka yung ating target, hindi natin nare-reach for ilang taon na. So, hopefully, magising tayong lahat. Yung ating development plan ay ating babalikan. Kung meron kayong gagawing insertion, hindi naman nawawala yan. Siguraduhin nyo ang insertion nyo nandoon sa development plan. Kasi kung ang insertion nyo, papunta sa farm nyo, papunta sa mga resort ninyo, walang mangyari niyan. Yung development, yung insertion mo dapat papunta doon sa National Development Plan. Connecting one economy to the other, connecting the local economy to the national economy. So, country above self, country above your personal interest. Kung pwede, kalimutan yun muna yung mga insertion. Kasi meron na naman talagang nakaalaan yan ng local infrastructure project, LIP, intended for the local. Huwag na kayong I think as we go along sa budget process, I will be more vocal there. Ipapakita ko talaga. Most likely, pagdating sa plenary, kasi sa committee level, hindi pa yan masyado kasi kuhan pa yan. Medyo detalyado pa masyado yan. At saka sometimes pumapasok yung parochial questions. Pagdating sa plenary, siguro dapat isa-isahin talaga natin yung mga presentation. So, kailangan natin yan. At saka, remember this, yes, meron tayong transparency sa committee level, may transparency tayo sa plenary. Ang wala tayong transparency yung sa small committee na gagawa ng amendments. Sana, sabi ng appropriation chairman ngayon, na mawawala na daw yun. So kung mawala na yun, I hope the alternative would be good. Pagdating naman sa BICAM, dapat talaga open na yung BICAM. Noong araw, during my time, yung BICAM, yung pinag-uusapan lang namin kung ano yung hindi mag-agree yung Senate at saka House. Yun yung i-arrange. At saka gumagawa kami ng matrix. Ito yung House version, itong Senate version. So, i-compare yan. Ngayon, nawawala yung mga yan. Parang gumagawa sila ng bagong budget. So, i-raise na natin yan. At saka, that should not stop from there. Kung sino mang may kalukuhang may mga ginagawa, mananagot din. Pagdating ng panahon, you have to face the consequences. May kalukuhan kayong ginawa, harapin nyo yan. Hindi pwedeng lulusot kayo at sabihin nyo, wala na ako dyan. Ako, Congressman, lalabas ng lalabas. Nabanggit din po ng kalihim ng DPWH na wala din silang monitoring din kung ano yung mga ini-insert doon sa kanilang ahensya na mga proyekto at nalalaman na lang nila ito once na naging batas na mismo yung panukalang budget. Ito po ba ay parang usual na lang talaga na kahit mismo yung implementing agency, parang nangyari doon sa DSWD na bigla na lang silang nagtaka na meron ng akap na pondo sa kanila na nung unang tinanong talagang hindi sila makakasagot kasi unang-una hindi naman talaga nila ni-request yun or pinopose na budget, Congressman. Yes, nangyayari yan. Kaya ang daming delays ng project kasi maraming pinapasok na mga items of expenditure na hindi alam ng department. Kasi kung alam ng department yon, kumpleto na yan. May program of work, meron na yung RDC approval, meron na yung mga clearances. Kasi pinaprocess na yan nila doon pa lang sa district level eh. At saka napag-usapan natin yung AKAP. Yes, wala talaga yung AKAP sa original proposal. The institutional approach for poverty reduction is the 4Ps. Yung conditional cash transfer yan nung araw.
yung 4Ps kasi, yung beneficiaries yan, identified talaga yan ng National Household Targeting Survey. Tinatarget nila yung poorest of the poor. May grupo talaga yan under NEDA na nag-identify kung sino yung pobre, sino yung poorest of the poor. Hindi pwede yung sa AKAP na ang nag-identify politiko. Well, as I have said, merong accountability kasi sa budget process, pagdating sa accountability, yung COA mag-check talaga yan. Whether you like it or not, yung mga nakatanggap ng mga ayuda, nakatanggap ng AIX, nakatanggap ng TUPAD assistance, yung mga pangalan nyo nandyan. So, remember, just a reminder to the politicians, you will not be in power forever. So if you are not in power forever, one day, someday, somehow, you have to face the consequences of your actions. So, nako, pag dumating na huwis ni Kutsilyo, ang gobyerno, like the police state of Lee Kuan Yew in Singapore, stricto siya masyado. Lalo na siya, corruption, very strict yun. Very strict yun. So, darating tayo, pag magkaroon tayo ng presidente na matapang at very strict sa corruption, delikado kayo niyan, no? Saka maraming makukulong at saka usually your most unexpected hours, akala mo nakalimutan na lalabas yung mga ginawa nyo nung araw. Opo, huli na lang po, Congressman, bago lang namin kayo bitawan po dahil nagkaroon po ng suggestion din itong Senate President na si Chis Escudero na ipagbawal na sa mga public official at mga kamag-anak ng public official na makakuha po ng hanggang 4th degree ata, kung di ako nagkakamali, makakuha po ng kontrata sa gobyerno. Ano pong masasabi niyo po dito? Meron na po ba kayong opinion ukol dito? Actually, hindi na kailangan ipagbawal. We have to appeal again to the sense of delikadesa of every Filipino. Wala nang delikadesa, nawawala na. Kakaya, siya pa ang congressman, siya pa ang contractor, siya pa ang supplier, nagkakaya. Pwede ba yan? So, I hope, may nababasa ko, parang may senador na maglalabas ng mga listahan daw kung sino yung mga congressman na contractor at saka mga supplier. Well, ilabas na. I challenge him, ilabas na. Para makita natin yan. Saka, delikadesa lang. Wawag na sana. Hindi na kailangan ipasa yung batas na yan. Kasi, ever since, bawal yan. Bawal yan. Kahit walang formally na mabasa mo sa batas, as a public official, maya naman kayo. Merong kunting lang naman. Yun ang problema natin sa Pilipinas. Nawala yung delikadesa. Nawala yung patriotism. Mukhang pera, halos lahat mukhang pera. Ang daming transaksyon sa gobyerno, puros pera-pera. Please naman. For once and for all, baka mahabol pa tayo ng Cambodia. Nakakahiya naman. Tama talaga si Lee Kuan Yew. Filipinos, you have to shape up. So I would like to phrase or rephrase him, to quote him. We have to shape up. Otherwise, maiwanan na talaga tayo. Maiwanan na ang Pilipinas. Nagkakahiya.